Butas na nga ang sofa namin dito sa porch kaya naman naisipan kong bumili na ng bago. Pero parang di ako sure kung yan talaga ang dahilan ng pagbili ko ng bagong sofa. Feeling ko kasi kaya ako bumili ng bagong sofa dahil sa bagong lalagyanan ko ng sapatos. Parang naisipan ko nga mag-arrange dito sa aming porch. Pero bago nga namin syempre ibababa yung bago naming biniling sofa ay kailangan muna namin tanggalin itong luma. Sa totoo lang talaga, maganda pa naman sana siya. Yung leather niya lang talaga ang nagka-problema. Bukod doon ay ayos na ayos pa. Kaya naman tinawagan ko yung pamangkin kong si Netnet at sabi ko sa kanya kung gusto niya yung sofa ko. Eh syempre libre na ito guys kaya hindi na tumanggi ang pamangkin ko. So instead nga pala guys na sa labas namin ilalagay ang sofa ay pinasok pa nga namin dito sa loob ng living room. Hindi kasi namin pwedeng dalhin doon sa labas dahil nga marami akong aso. At kung ganyan lang nga kakunti ang damage ng leather nito baka pagka iniwan namin doon sa labas ay wala na kaming mapakinabangan. Kaya para safe dito namin siya muna ilalagay sa living room hanggang sa ma-pick up ng pamangkin ko. Nagtulong-tulong na nga kami sa pagbubuhat dito. Sobrang excited na rin akong ilagay ang bagong sofa. Sana nga ay bumagay siya doon sa lalagyanan ng sapatos na pinagawa ko. Kung napanood nyo nga yung previous vlog ko, ang mga sapatos ko nga ay nakalagay lang sa mga drawer na plastic. Hindi talaga ako nasasayahan sa ganong lalagyanan kaya naman talaga nagpagawa na ako ng lalagyanan ko ng sapatos. At mamaya nga ipapakita ko nga sa inyo ang itsura niya. Pero syempre kailangan muna namin i-make over itong porch. Tinanggal nga muna namin ng iba pang mga nakatambak dito na mga gamit. At syempre lilinisan na rin namin para malinis bago namin ilagay ang sofa. Sa paghalongkat nga namin ay may nakita pa ako ditong TV. Hindi ko alam guys kung gumagana pa ito o hindi na. Doon nga sa bandang sulok ay marami din akong nakuhang mga box ng sapatos. Hindi na nga ito nakuna ng video dahil ginawa ko ngayon earlier. Dumating kasi yung lalagyan na ng sapatos ko sa bahay ay naisipan ko ng maglinis. So tinanggal ko lahat ng mga nakatambak at nagtapon na rin ako ng ibang mga gamit na hindi na namin kailangan. Kaya nga habang naglilinis ako ay napansin ko nga itong sofa namin na butas na. Kaya ayun tuloy na paggastos na naman si Mami ninyo para bumili ng bagong sofa. At dahil dito nga lang sa porch ito ilalagay ay hindi na ako bumili ng mamahaling sofa. Hindi naman kasi talaga kami madalas tumatambay dito, doon talaga kami sa loob ng living room. Kaya lang kapag may mga bisita kami ay madalas nga dito muna sila nagtatambay bago pumasok dito sa loob ng sala. Kaya naman nakakahiya kapag ganito ang aming sofa. At isa pa, malapit na rin ang kaarawan ko kaya naman inililinis ko na at inihahanda ko na nga itong bahay namin. Ang plano ko kasi ay dito na lang din kami magsiselebrate ng birthday ko. Malaki naman na itong bahay at alam kong kasyang-kasya naman ang buong pamilya namin. So nung nailagay nga pala namin dito yung sofa, sabi ko, hala parang nagbagay. Sana hindi ko na lang ipinamigay. Charot! Kaya lang naisip ko din na sabi ko, ay hala, puro sofa na lang kami dito sa living room. Eh tatlo na nga ang sofa namin dito sa loob tapos dinagdag pa ito, di apat na. At isa pa, sabi ko kung dito namin ito ilalagay ay kailangan ko pa rin talaga siyang ipa-upholstery. Sabi ko ay tama na itong gastos namin sa pagbili ng bagong sofa kaya tama na. After nga naming mailipat ang dating sofa, ito na nga isa-isa na namin ibinaba yung aming mga pinamili. So thankful talaga ako guys dahil nga nandito lagi yung aking pamangkin sa bahay. Kapag mga magbubuhat na mabibigat ay sa kanya ko talaga inaasa. Hindi kasi ako masyadong na nagbubuhat na mabibigat dahil madalas nga ay sumasakit na ang likod ko. At kapag nga sumakit ang likod ko ay hanak ko hindi ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Pero kung makikita nyo nga ako nagbubuhat ito, huwag kayong mag-alala kasi magaan lang talaga siya. Dahil kung mabigat ito ay hindi ko talaga siya papasanin. At ito na nga guys, unti-unti na namin na ipapasok yung mga part ng sofa. At grabe na nga ako ka-excited dyan na mailagay namin ang bagong sofa. Dahil gustong-gusto ko na talagang makita ang resulta. Napakahili ko talagang mag-rearrange guys at mag-ayos ng bahay. Kaya kung hindi lang talaga ako naghahanap buhay o isang negosyante, nako, siguro yung bahay namin talagang ang linis-linis at ang ganda-ganda. Kaya lang nga guys, nahati ang time ko dahil ako rin ang naghahanap buhay para sa amin. Kaya naman umaabsent ako ng ilang araw kapag may aayusin ako dito sa bahay. Gusto ko kasi kapag nag-aayos ako dito sa loob ng bahay, nakakonsentrate lang ako dito at hindi na ako nag-aasikaso pa ng negosyo. Kaya thankful talaga ako na meron ako mga pamangkin na talagang lagi nandyan para sa akin. Sila na kasi ang tumatayo in behalf of me kapag wala ako sa negosyo. Bumili na rin nga pala kami ng napakalaking planggana para kako ay pwede namin lagyan ng tubig at pag-swimming yung aking mga aso dahil nga napakainit ngayon. Kaya lang instead na maglublob sa tubig, ang ginawa nila ay iniinom nila yung tubig na nandun sa planggana. Pero siguro kapag natuklasan nila na pwede silang lumublob doon ay baka gawin na rin nila. Pero sa naisip ko na yun, parang ginawa ko namang mga kalabaw ang aking mga aso. Natatakot kasi ako na baka ma-heat stroke sila dahil sa sobrang init nga ng panahon. At ito na nga guys, nailagay na namin ang bagong sofa at unti-unti na nga namin nabubuo yung aking plano. Isa-isa na nga rin namin ibinalik itong mga muebles na nakalagay dati dito. Nakakaramdam na talaga ako ng pagod at time kaya sabi ko sa kanila ay sila na lang magtanggal ng plastic. Mula kasi pagising ko sa umaga guys, ito na talaga ang inatupag ko. Paglilinis ng porch at kasama
kasama na rin ang aking kwarto. At nung bandang hapon na nga ay pumunta nga kami sa mall para maghanap ng sofa. So ngayon nga guys, ipapakita ko na sa inyo yung lalagyanan ng sapatos na aking pinagawa. At talaga namang tuwang-tuwa ako dyan guys dahil nga salamin ang kanyang mga pintuan. Hindi ko na kailangan magbukas lahat ng pintuan bago ko makita yung aking sapatos na hinahanap. At isa pa, napakaganda tingnan dahil organized. At ito naman ang sofa guys pagkatapos naming maayos. Pero pagkatapos nga nito guys ay parang pakiramdam ko may kulang pa. Kaya abangan nyo kung ano ang kulang sa susunod kong vlog. Mas pagagandahin ko pa nga itong porch dahil ito ang entrance namin. O siya guys, magpapahinga na muna ako dahil sobrang pagod na.